Garcia. Pakita ko sa inyo, Harold Garcia. Wait lang. Pakita natin, mga minamahal, ang post nitong ni Harold Garcia. May ibinulgar, mga minamahal. Ito. Pakita natin, Yan. Yan, nakikita niyo yan. Harold Garcia. May ibinulgar tungkol po, mga minamahal, dito sa INC. Oo. May ibinulgar tungkol dito sa INC. Which is yung post is patungkol, mga minamahal, sa threats na ginagawa ng INC. Pakita natin sa inyo, mga minamahal. Pinost po yan ni Jesus Palsis. Sabi ng isang ex-member, ito, pakita natin muna sa inyo para meron tayong meron tayong resibo. Yan. Yan, Sabi ng isang ex-member na INC member, kapag maaresto at makulong si Senator Rodante Marcoleta for plunder, we should expect the INC to expel him as a member. That is because INC always claim it has no criminals member. OMG, sabi ni Jesus Palsis, sana mangyari. So ngayon, nasaan na ba yung post na to? Eto, mga minamahal. Sobrang haba nito, pero ito na lang yung pakita natin, yung pinaka-shorts. Sinasabi dito, kasi ganito yung kwento nito ni Harold, mga minamahal. Yan ko lang muna, siya po ay isang proud to be na tiwalag na isang INC member. Proud na tiwalag kasi parang ganito yung gusto niyang i-portray. Hindi ka pwedeng magtanong. Yun yung sinasabi niya dito sa kanyang post. Hindi ka pwedeng magtanong kasi pag magtanong ka, matitiwalag ka, meron kang bantang mangyayari, pagbabantaan ka. So sa madaling sabi, hindi ka pwedeng magtanong, kailangan sumunod ka sa utos. Ang sinusunod daw nila, walang iba kundi si Manalo. Hindi na sila naka-focus sa church, hindi na sila naka-focus as a savior, yung God. Naka-focus sila sa utos. Ngayon, sinabi dito, kasi diba kiniklaim ng INC na wala silang miyembrong magnanakaw. At kapag si Senator Rodante Marcoleta ay nakulong, expect na natin na ititiwalag itong si Rodante Marcoleta. Kasi kiniklaim nga ng INC na wala silang miyembrong kriminal. Kumbaga, iiwan nila sa ere itong si Rodante Marcoleta. Ngayon, basahin natin tong post. Basahin natin tong post, mga minamahal. If Marcoleta is imprisoned, expect the INC to expel him and claim that the church has no criminals members. Once the controversy becomes impossible to ignore, protecting its public image will come first. So, sa madaling sabi, mga minamahal, kapag na-expose itong si Rodante Marcoleta sa issue ng korupsyon, sa issue ng plunder, yes, pinagtanggol nila, pero at the very end, yung kanilang gagawin, syempre, they will protect the image of the Iglesia ni Cristo. Yun yung sabi, mga minamahal, according kay Harold Garcia. Yan yung may sabi. So, the only part through is the church influence appears to be weakening. Recruitment. Sa totoo lang, humihina ang recruit ngayon ng INC. Dahil namumulat na ang ibang mga people. We have a social media, mga minamahal. And, tingnan ninyo, the INC, allegedly mga minamahal, hindi naman sa tawag dito, hindi naman po, mga minamahal, sa paghuhusga. But the INC has a long history of supporting plunderers and criminals. Diba? First, they endorsed former President Rodrigo Roa Duterte in 2016. And now, nasaan na si Digong? Nakadetain sa The Hague, the Netherlands. Second, they endorsed Jinggoy Estrada for senators. And guess what? Nasaan si Senator Jinggoy? Nasa kulungan. And also, they endorsed Bong Revilla for senators.
Now, nasaan ngayon si Bong Revilla? Nasa kulungan. Tapos ngayon, gusto nilang i-stage play yung EDSA, allegedly supporting Rodante Marcoleta, na baka soonest, pretty soonest, ay maging plunderer na mismong mailagay na sa kulungan. 'Di ba mga minamahal? Madaming nagko-comment sa akin. Madami. Mima, I am an INC pero I have my own political beliefs. Hindi lahat ng political endorsement ng simbahan ay personal kong sinasang-ayunan. I separate my faith from my political views. That is exactly correct. Yun yung dapat na gawin. Di ba mga minamahal? Yes, sambahin natin ang poong may kapali. Iisa lang yung Diyos, yung sinasamba natin, but yung sa block voting na yan, medyo exaggerated yan. Ngayon, sabi pa dito, sorry. Sabi pa dito, the only encouraging part through is church influence appear to be weakening. Recruitment, what they called bunga, is slowing and more people are asking question. We may never convince those who are deeply indoctrinated, but we can prevent others from failing into the system. So, sabi dito ni Harold, mga minamahal, siya na mismo yung nagpapatunay na, please, huwag kayong sumapi. Huwag kayong sumama dyan sa INC group kasi mabe-brainwash lang kayo. Ganun yung mangyayari sa inyo. Ibe-brainwash lang kayo, lolokohin lang kayo, magiging tuta lang kayo. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. And guess what? So my advice is don't join. Don't join. Ano ibig sabihin ng don't join? Huwag kayong makihanib. Question everything before you surrender your judgment to their organization. If you are being recruited by this religion, run away, block them when they get persistent because nobody can save this cult, not even their one true God. Diba? Sino dito yung mga na-recruit ng INC? Sorry mga minamahal. Ititiwalag sila na nagpaparaming ng mga kawatan ng mga politiko sa gobyerno. Sabi yan ni Samuel Salamanes. Sabi dito ni Marifeta Bor, dapat talaga sa isang religion Bible ang imulat at idikta sa mga taong tagasunod. Hindi kailangan protektahan ng kalayaan ni Manalo. Hindi dinidiktahan dapat sila ni Manalo. Hindi to sa akin galing galing to kay Marifeta Bur 6459. Pera-pera lang daw ang kultong to. Sa bagay, compulsory ang ikapo. Sabi ni Carmi, ako wala akong sinasabing wala akong sinasabi. And also wala din akong comment dito kay Harold. Kasi yan yung political belief niya. Like what I said, I just want to know the doctrine. Gusto kong malaman yung doktrina. Kasi I have many question. Like, itong una kong tanong, bakit INC lang ba yung masasalba? 'Di ba mga minamahal? Bakit bawal ang dugo? O bakit, syempre yung usapan ng tawag dito, yung imahe. 'Di ba? Bakit bawal yun sa kanila? Madami akong question. Actually, may mga mahihirap akong question. Yung pinaka number one na difficult question ko na gusto kong malaman sa mga INC member is, paano nyo nasabi na INC lang ang masasalba? Kung merong mga taong hindi alam yung Biblia, yung mga taong nag-exist sa mga lumang mundo, alam nyo yun, mga minamahal, yung mga what if yung mga hindi nakakaano ng internet, walang mga alam, so husgahan din ba sila? Yes, may tinatawag tayo ng missionary, pero what if may mga lugar na hindi pa naaabot ang Biblia? So I have many questions and I want to listen the doctrine, but I don't want to wait. Hindi ako mag-sure if gusto kong umanib or so whatever. Gusto ko lang malaman. 'Di ba? Kasi may may nagsabi na dito na huwag kayong sumama, run away kasi they are harassing kapag hindi ka sumamba. Ano sabi dito? Doctrines are something that you believe in. So, yung doktrina about sa God, gusto kong maging malinaw sa akin. Pero against ako sa block voting,
I am very against sa pagkakaisa, 'di ba, tungkol sa politika kasi dapat meron tayong separation ng church and state. Sabi dito, sabi ko na nga ba, subukan nila walang INC sila sa rally. Pangdadami. INC, I need cash. Sabi ni Iglesia ni Eduardo Culto. Sabi ni Zaldi Dulay Gumalog. Oy, huwag tayong magbintang ng ganyan. Sama yan. Kasi merong iba kasing sobrang fanatics. Aminin natin sa hindi, merong mga tao talagang sobrang panatiko and hindi na po natin yan mahihindihan sila. Pero ang akin lang, sana huwag kayong makisapi sa mga ganitong klaseng, yung nagdudulot kayo ng, yung parang nagde-destabilize kayo. 'Di ba? Pag babae ang nirecruit nila, lalaking INC pinapadala, at once lalaki babae naman pinapadala nila. Ay ganon? Teka muna, karapatan natin bumoto. Yan na nga! Karapatan natin iboto kung sino yung gusto natin. Pero hindi karapatan ng sino mang priest, sino mang tawag dito, sino mang relihiyon ang magdikta ng iboboto natin. Mga minamahal, nakita nyo tong video na to, makapapakita sa inyo. Isang rider, mga minamahal. Sabi dito, iglesia ako pero di ako sumasamba sa kanila dahil mali. Oh, totoo ba yan, Lamberto de la Cruz? Di ititiwalag ka na kapag ganyan. Ngayon, tingnan ninyo. Meron ako ipapakita sa inyo mga minamahal. Thanks, Noli Romero. Meron ako sa inyong ipapakita na ang isang rider na dumaan lamang po sa rally ng INC, pinagbantaan nila. Kinuhanan pa ng susi. So, paano makakalis ang rider? Pinagbantaan, kinuhanan pa nila ng susi. So, ganyan ba kasasama ang ibang mga kapatiran? Ganyan na ba kayo kaabusado? Ganyan na ba ka-desperado yung ugali ninyo? Naganap buhay lang din tong taong to. Naganap buhay lang din. Ngayon, pipilayan ninyo, ninakawan nyo pa ng susi. Ninakawan nyo na nga, gusto nyo pang patayin. Anong klaseng ninakawan na nga, pinagbantaan pa. Sige nga mga minamahal, panoodin natin. Ay, nako. Nadadaan na ang ilang bahagi po ng EDSA, pero maghapong piniiwas ang mga motorista na dumaan doon dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa gitna naman ng kanilang rally, may isang rider ang pinagbantaan at ninakawan umano dahil tumaan siya sa gitna ng protesta ng... Imagine nyo ninakawan. Ninakawan. See? Ninakawan ang rider. Tapos pinagbantaan pa. Ano yung masasabi dito ng ibang kapatiran? Sige nga. Ano yung masasabi nyo dito? Wala man lang sorry? Kagaya sa isang babaeng buntis na namatay. Wala man lang bang magsosorry? Wala man lang ba kayong pakikipagsimpatya? Na sorry, pasensya na? Wala man lang bang ganon? Justice sa rider na pinagbanta. Natanong, sino ang nagbanta? Sino ang nagbanta? Ngayon, syempre, di ba, kiniklaim ng INC, according kay Harold, di ba? Sabi niya, ang hilig daw mag-threat ng mga INC. Ngayon, eto na ba yun? Yung tinutukoy ng isang viral na Facebook post ni Harold, na talagang mahilig silang man-threaten? Tanong lang. Sabi dito, hayaan nyo si Marcoleta ipagtanggol ang sarili niya sa... That's what I'm pertaining. Dapat si Marcoleta ang magtanggol sa sarili niya. Hindi ang miyembro at hindi ang daanan. Diba? Pamilya ng buntis dapat kasuhan ang INC. Malaking tao sila. Paano nakakasuhan yan? Malaking tao sila. Hindi pwedeng kasuhan yon. Pero, meron pong mangyayaring investigation.